Kasama po ang mga SALN sa FOI na ifa-file po natin. To start off on the right foot, I'm pushing for transparency and honesty within government. Sa mga nangyayari ngayon, sa tingin ko importante na ipasa ang Freedom of Information Bill para sa transparency at accountability sa ating gobyerno. If anything, mga kababayan, ang ginagawa po ni Cheese Escudero at ang ginagawa ng impeachment court, lalong-lalo na ng mga supporter ng Sara Duterte, ng mga protektor ng Sara Duterte, pabagalin ang proseso. Bakit? The longer na tumagal ang impeachment trial, mas matagal hindi lalabas yung mga ebidensya. Hindi pa rin natatapos itong kabalbalan na ginagawa ng Senado tungkol sa impeachment. Nagmamatigas ang Senado. Alam niyo mga babayan, nakakagulat kung paano mag-react itong mga senador natin. Lalo-lalo na si Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Para siyang batang nagtatantrums. Ganun eh. Tignan niyo yung bagong statement kahapon Impeachment court won't meet unless House complies with orders. Ay. Ganon. Hindi tayo magkakaroon ng court. Walang court kung hindi kayo susunod sa amin. Tigas ng ulo no? Ba't nila kayo sumunod kasi sa Constitution? Sabi ng impeachment court, hindi raw sila gagalaw hanggat hindi susunod ang Kamara de Representante. Ang problema kasi mga kababayan, simple lang naman. Ang kapangyarihan po kasi ng impeachment court ay hindi nanggagaling sa Kamara de Representante. Ito po ay nanggagaling sa Constitution, Article 11, Section 3. And the powers of the impeachment court is limited only to try, maglitis, and decide. Maghusga. Yun lang. Hanggang dun lang. It's not their job to be belligerent. It's not their job to power trip. It's not their job to say that their power is limitless. Hindi yun ang kapangyarihan nila. Limitado ang kanilang kapangyarihan pagdating sa impeachment, kaya nga po inihiwalay ang impeachment sa Article 6 ng ating Constitution. If you look at the intent of the impeachment court wants this process to already roll. And the compliances, the certifications, will ensure that there is no more question or any legal impediment once the court convenes. The legal impediment should be raised by the defense. Hindi ho dapat senator judges. Hindi ho yung korte ang magsasabi, may legal impediment, blah blah. Sabi pa kanina ni Attorney Tongol, yung rules of court. Sabi niya, if the rules of court will apply suppletory sa impeachment trial, ang sabi niya, di meron kapangyarihan din ang impeachment court na mag-dismiss ng kaso. Motu proprio. Uy! My God! That's new. Biglang sumagot si Attorney Laila de Lima. Limited ang application ng rules of court sa impeachment trial because impeachment is sui generis. So although there is a provision that the rules of court shall apply, but not all rules will apply. Hindi pwedeng lahat. Suppletory nga ibig sabihin dagdag lang. Mga kababayan, the legality of the impeachment trial does not rest on the impeachment court. If there is a justiciable question, kung mayroong question of law dito sa impeachment trial, di trabaho ng Korte Suprema yan. Hindi yung trabaho ng impeachment court. If anything, mga kababayan, ang ginagawa po ni Cheese Escudero at ang ginagawa ng impeachment court, lalong-lalo na ng mga supporter ng Sara Duterte, ng mga protektor ng Sara Duterte, pabagalin ang proseso. Bakit? The longer na tumagal ang impeachment trial, mas matagal hindi lalabas yung mga ebidensya. Ako feeling ko nag-iintay lang tong mga gigil na to, sila Justice Carpio, sila Christian Monsod, si Coco Pimentel, mga kakamping na abogado. Feeling ko gigil na yan sa impeachment trial Feeling ko nag-iintay lang sila ng tamang timing. Hindi ako magtataka kung meron nung lalapit sa Korte Suprema at kakasuhan na si Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment. Inihayag ni Father Ranilio Aquino, Dean ng Graduate School of Law ng San Beda University na maaari umanong kasuhan ang mga senator judges na sasang-ayon at boboto sa pag-dismiss sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, ang paghain ng motion to dismiss sa impeachment case ay irregular, unconstitutional, and immoral. Oh my God!
Dahil malinaw umano na nakasaad sa konstitusyon na ang dapat gawin ay mag-trial at pakinggan ang ebidensya ng dalawang panig at magpasya. Pero yung mga senador mismo na sila ang bumoto na i-dismiss yung kaso, pwede silang kasuhan sa ilalim ng revised penal code. Ay, grabe. It's a crime. Dahil kabilang umano sa mandato ng senator judges na magpatuloy sa paglilitis, sinasabi ni Aquino na posibleng makasuhan ng mga ito ng dereliction of duty o pag-abandona sa tungkulin ng sinasadya. Because by dismissing the case, they give an undue advantage to the respondent, vice president, so pwede silang kasuhan. Oy! He made headlines today, mga kababayan, itong anak ni Senator Grace Poe. Kasi alam naman natin, si Senator Grace Poe ay naging parte ng Fabulous Five, Fantastic Five. Ito yung limang senator judges na pinili na matuloy ang impeachment trial. Agad-agad, forthwith. Nagsalita, yun namang kanyang anak, si Congressman Brian Poe Lamanzares. Oh, ayan oh, pa. FPJ Panday Bayanihan Party List, Brian Poe Lamanzares. True to the advocacy of his mother, sinabi ni Kong Brian Poe na dapat magpatuloy na yung impeachment trial na yan. So, kasama po ang mga SALN sa FOI na ipa-file po natin. To start off on the right foot, I'm pushing for transparency and honesty within government. Sa mga nangyayari ngayon, sa tingin ko importante na ipasa ang Freedom of Information Bill para sa transparency at accountability sa ating gobyerno. Sana matuloy na yung Freedom of Information Bill na yan, no, mga babae. Tagal na yan. Actually, yung Freedom of Information Bill na yan, panahon pa yan ng nanay ni Kong Brian Poe. Ako naniniwala ako merong dahilan kung bakit hindi siya sumulong sa panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi yung naging epektibo ang Freedom of Information ng panahon ni Rodrigo Duterte because we have, as ombudsman, a person in the name of Ombudsman Martires na nagsabi, ipakukulong ko ang mga taong gustong magkomento tungkol sa salin. Galing-galing. Mga kababayan, kapag hindi po natuloy ang impeachment trial, ang talo po hindi ang Kamara de Representante, hindi yung prosecutors. Ang talo po ay tayong lahat. Tayong mga Pilipino. Kaya mga kababayan, let us not allow the Senate to get away with this. Wag ho natin hayaan ang Senado na makuha ang gusto nila dito sa impeachment trial na to. Kung kailangan silang kalampagin, araw-araw kalampagin natin, mga kababayan. Let's put the fear of God into the hearts of the senators.